We'll now start with our discussion on the book 2 po. And this is specifically on your TOS. Tingnan po ninyo ito, there are only 3 areas which are the subject of the examination. There are 35 questions. They are grouped into 3. Yun pong crimes, elements and principle, always po yan. Yun pong elements and principle, basta po nag-aral ng crime. Remember the requisites. Remember the element and the principle involved. When we speak of principle, yun po yung application. Okay. They may be that of the decision of the court. Yung pag sinabi po nating crimes against national security, crimes against, yan po ang unang bahagi ng bukto. Yan po yung Article 114 to 117. Pero kasama po dyan ang 118 to 123. Ano po yun, sir? Crimes against law of nation. As a matter of fact, doon po nabagsak ang inyong piracy and mutiny under Article 122 and that of Article of our PD 532. Paborito po yun. Crimes against the fundamental laws of the state. Yan po yung arbitrary detention, that is from Article 124 to Article 133. Then, yan po yung mga arbitrary detention. Yan po yung violation of domicile, delay in the delivery of detained person to the proper judicial authority, sila po doon kasama. Remember, 12 po ang tanong dyan. Then, crimes against public order. Yan po yung rebellion. Yan po yung rebellion. And then, crimes against personal liberty. Yan po yung mga kidnapping. Yan po yun kasama. There are 12 questions taken from them. Kasama po dyan, yung binanggit ko sa inyo kanina, non-lawful arrest. And this is the biggest chunk. Ito po yung pinakamalaki ang hiwa among the 3 groups, 17 questions. Ano po yun, sir? Crimes against person. Starting from parricide, rape, murder, homicide, and other crimes against person. Crimes against chastity. Yan po yung adultery, concubinage, at saka po hanggang forcible abduction. Hanggang forcible abduction at consented abduction. Sila po yung magkakasama dyan. And then, crimes against civil status, honor, and quasi-offenses. Ang mga yan po, yun pong krimen na kung saan dinaya mo yung iyong, may asawa ka na, wala pa, dinaya mo yung pagkakakilanlan ng bata. Yan po ay crimes against civil status.
And then crimes against honor. Yan po yung mga libel and similar cases. And quasi-offenses, yan po yung huli na provision na Revised Penal Code, Article 365. 17 tanong po dyan. Pero pag tinignan mo po, yan din pong lahat na yan ang nilalaman ng Article 114 to Article 365. Sila din pong lahat, kaya buo kasama. You have to be aware that out of this 29, more or less, ang kanya pong application ay 15 questions. 15 out of the 29. Kaya po, understanding po, not only memorization should be the key. And then doon po sa mga special laws, pakitandaan po nito, yun po binanggit natin kanina sa firearms, yun po 10591, ay dyan po nabagsak yun. Then human trafficking, carnapping, anti-terrorism, anti-cybercrime, hazing, fencing, money laundering, torture, and others. Kaya po yung pag-aaralan mo dito, ay doon po yan mapapag-aralan sa CDI. Maliwanag po yan. Dalawa po kasi itong special laws na ito, pwedeng doon din po lumabas sa CDI. Yan po yung crime detection and investigation. And then, yun pong lahat ng krimen na mapapag-aral mo dito ay pwede pong itanong sa inyong CDI. Because in CDI, it is the crime committed that is the subject of investigation. And you have to be aware of their corpus delicti. That is very important in your CDI. Siya po ay kasama doon. Then we have Title 1, Crimes Against National Security. Nandyan po yung treason hanggang espionage. Yan po yung Rule 114, 115, 116, and 117. And 118 to 123, yan po yung inciting to war, violation of neutrality, correspondence with hostile country, flights to enemy's country, and piracy. Yan po yung crimes against the law of nation. Please do remember this, that this enumeration of crimes can be committed inside the Philippine territory and outside of the Philippine territory. This is one of the exception under Article 2 on the territoriality characteristics of criminal law. Yan po ay principle dito. However, you have to remember that in treason, it can only be committed outside of the Philippines by a Filipino citizen. Alien po or foreigner cannot be charged for treason when they are committed outside of the Philippines. Yan po ay prinsipyo pagdating sa treason. Then, ito po yung nangungunang krimen, which is punishable, ang conspiracy and proposal to commit treason. Also, this is a crime wherein knowledge but failed to inform the mayor, the governor, and the prosecutor about treason. One can be held liable for misprision of treason. Pakitandaan din po, treason po
two witnesses rule. Kakaiba yan. Ang requirement pa po doon sa two witnesses who are qualified under the rules on evidence to prove treason, they must be on the same overt act. Meaning to say, kasama sila noong nakasuhan ng treason sa ginawang criming treason. Hindi po pwede dito ang circumstantial evidence. It must be a direct testimonial evidence. Yan po lamang yung nag-iisang criming dyan. Na yan po'y tuwiran na sinabi na dapat may dalawang testigo. Dapat ang dalawang testigo ay kasama sa paggawa ng treason. And therefore, this crime referring to treason cannot be proven to establish proof beyond reasonable doubt through circumstantial evidence. Only direct testimonial evidence. Yan po yung katangian ni treason. Yan po ay prinsipyo ni treason. Let us now proceed. Ang treason po can be committed two kinds po. May dalawa pong paraan ng paggawa ng treason. Ang una po dyan ay yun pong actual assembling of men and the purpose of executing of treasonable design by force. Hindi po pwedeng magawa lang ito ng isa o dalawa because the requirements is you have to live by war. Live by means you have to declare war. Against whom? Against the Philippines. Therefore, kung a declaration of war, simply group of men, group of people, ang kanila pong ginawa ay by means of force. And they must declare, sabi po yan, the war must be directed against the government. Ang purpose po is to surrender the Philippines to foreign enemy. Kaya nga subject collaboration, kasabot po ng foreign enemy. Yung pong Pilipino, o kaya po ay alien who owe allegiance to our country. Yun lang po yung dalawang tao o grupo ng tao na pwede pong maparusahan sa treason. Filipino citizen or resident alien. Yun pong foreigner, yung alien. Siya po ay binigyan ng pagkakataon ng gobyerno manatili o manirahan sa Pilipinas. Ang pangalawa pong paraan ay adherence to the enemy. Adherence means kumampi ka doon po sa kalaban ng Pilipinas. Pag sinabi pong kalaban, foreigner po yan, foreign country. Hindi po grupo din ng mga Pilipino. Kung yung pong enemy ng Pilipinas ay hindi po nanggaling sa ibang bansa, kundi sila po'y bahagi din ng Pilipinos. Wala pong treason. Rebellion po yun.
Dito po, there is a war between the Philippines and other country. A treasoner is one who declared war. Yan po ibig sabihin ng libaying of war. Declaration of war. With a group, by a group of armed men. Ang purpose po is to surrender the Philippines with that of foreign country. Adherence to the enemy, aside from libaying or declaring war, you adhere to the enemy. Kumampi ka po. You favor that of the enemy. Or you harbor sympathies. Yun po yung favor. Yan po yung sympathies. Or conviction disloyal to the Philippines. Yan po, pwede pong makasuhan either po of the two acts. Ang kaso po, treason. Dapat po ang gumawa niyan ay Filipino citizen or a foreigner who owe allegiance to our country. Kung hindi po yung dalawang grupong yon, wala pong treason. Two ways of proving treason. Una po, two witnesses rule. Sino dalawang testigong yon? Who are to the same overt act. And then confession of the accused in open court. Yan lang po yung dalawang paraan to prove treason. Adherence may be proved by one witness. Yun pong adherence sa padalwa. From the nature of the act itself or from the circumstances surrounding the act. Therefore, yun pong padalwa, yun pong adherence to the enemy ay pwede pong mapatunayan even by only one witness. But with other circumstances. Ay paano po sir kung walang isang testigo, hindi po pwede. Kailangan po dyan ang testigo. Yan po yung nakalagayan. Adherence may be proved by one witness. Conspiracy in proposal to commit treason. Conspiracy to commit treason elements po. There is a crime in which the Philippines is involved. Yan po yung war. Two or more persons come to an agreement. Ano po agreement na? It's either declaration of war against the government or adherence to the enemy. And both of them decide to commit their agreement. Pakitandaan po, are po yung war ha, there is a war in which the Philippines is involved. May dalawa o higit pang tao, hindi po pwede magawa ng isa lang ito. Come to an agreement. Ano po agreement niya? To live by war or adherence to the enemies. And they decide to commit the said agreement. Yan po conspiracy. Nag-usap lang po, sir. But they do not decide to commit treason. Wala po yang conspiracy. Because conspiracy requires one is agreement
and the other one is decision to commit the agreed crime. Proposal to commit treason. Yun pong dalawa o isa sa dalawang tao o higit pa na nagkasundo na gumawa ng krimen na treason. Nag-propose nito sa ibang tao. Nag-propose nito sa ibang tao. Sino pong parurusahan dito? Yun pong tao na nag-propose nito ng treason sa ibang tao. Ay paano po yung tinawag, kinausap para sa paggawa ng treason? If he does not agree to the proposal, he is not liable. Unless, maliwanag po ito, alam na niya ang treason, hindi pa siya nagsumbong sa authority. Ano pong mangyayari, sir? Yan po. Yun pong tao na kung saan tumanggap ng proposal pero hindi naman niya tinanggap. Ibig sabihin, siya po ay pinagsabihan tungkol sa treason. At niyayang gawin ito. Kung hindi po siya sumama, tandaan po ito, wala po siyang criminal liability. However, kung alam po niya na may treason, hindi siya nagsumbong sa fiscal or prosecutor, sa mayor or governor, may kasalanan po siya, yung pananahimik niya. Ang tawag po doon ay misprision of treason. Proposal to commit treason. Pakitandaan po nito, ha. Ang elemento po nito ay ang sumusunod. There is a war. Yan po yung one, hindi crime, ha. There is a war in which the Philippines is involved. A person who decided to live by or adhere to the enemy proposes the execution to some other person. Pakitandaan po na rin. One time po lumabas yun, one time pa lang. Paano daw kung tinanggap noong tao na pinagproposan ang proposal for the execution of treason against the government? Siya po'y hindi na liable sa misprision. He will be liable for conspiracy to commit treason once agreement is reached. Maliwanag po yan. Kung yan po ay tinanggap mo ang proposal, yung pagtanggap mo, iba na pong krimen ang magaganap. It would be conspiracy, not proposal to commit treason. Pakitandaan po, in conspiracy, like in adherence, that two-witness rule is not applicable. Maliwanag po yan. Is not applicable. Yun pong two-witness rule. Yan. Pakibasa, nakakalito kasi paiba-iba. Nakakalito kasi paiba-iba. Misprision, I have mentioned this to you. Therefore, ang liable din po dito ay Filipino citizen or foreigner who has been authorized to reside in the Philippines. Nagkaroon na po siya ng oath of allegiance. That yun pong nasabing offender has knowledge of the conspiracy to commit treason. Kaya nga po yung sinabi ko sa inyo kanina, nag-propose sa iyo si A and B conspired to commit the crime of treason. Before the actual execution, both A and B approached C. Sabi ni A and B, gusto mong sumama sa amin. Kakampi tayo
sa kalaban ng gobyerno. Tutulong tayo sa kanila para maisuko o matalo ang Pilipinas ng ibang bansa. Yan po, yung sinabi ko sa inyo, hindi mo tinanggap, hindi tinanggap ni Si. Ang kaso po ng dalawa, proposal. Maliwanag po yan. Ang kaso po ni Si, kung hindi po siya, kung ikukonsil po niya o hindi niya sasabihin kanino, kay governor, kay piskal, kay mayor, or piskal ng city. Pakitandaan po, pag hindi sinabi, ang kaso po niya misprision. Ang kaso po niya misprision. Reason po, yan po, knowledge of any conspiracy to commit treason ay nasa iyo. And then, you conceal, itinago mo. You do not disclose. Hindi mo sinabi na may nagsasabuatang 2 tao para pabagsakin ang Pilipinas at mapapunta sa kalabang bansa. Pakitandaan, the same po sa treason. Magagawa lang po ang treason kung may gera tayo ng kalaban natin ay foreign country. Binanggit ko po sa inyo, once ibinigay ito, paano kung tinanggap ni Si? Ang hamon ni A and B. Wala na pong proposal. It would be conspiracy to commit treason. Maliwanag po yan. Then, espionage. Yan po ang huling krimen against the state. That the offender enters a warship. Port po ay base militar, naval or military establishment or reservation. Yung pagpasok mo doon, kasi yun po yung restricted area, is without authority. Ang ginawa mo sa loob, kumuha po ng impormasyon, kumuha ka ng plano, ng photograph of confidential in nature relative to the defense of the Philippines. Kaya po kung ang isang tao ay pumasok sa alinmang nabanggit sa paragraph number 1, yan po yung warship, port, or naval or military establishment or reservation. And his entrance is without authority. Pagdating sa loob, kumuha po siya ng confidential information relative to the defense of the Philippines. Yan po ay kaso ng espionage. Pakitandaan po na to be liable, the offender must have the intent to obtain information relative to the defense or security of the Philippines. Kapag po hindi yan ang informasyon na kinuha mo, you cannot be held liable for espionage. Sana po, maliwanag yon. Yun pong information relative to the defense of the Philippines. It is not necessary that the information is obtained. Hindi po kailangan na makuha ang informasyon para maging consummated. No need po yun. No need po yun. Ang pangalawa pong uri ng espionage, yun po yung unang uri. Ang pangalawa pong uri, public officer ka. And as such, you are in possession of data or articles that relate or relative to the defense of the Philippines.
Ano pong ginawa mo? You discloses that information in your possession to the representative of foreign nation. To the representative of foreign nation. Whoever and whatever nation wherein the offender is a citizen or resident. Hindi na po sisinuhin. Maliwanag po yan. Kung mayroon sino baga ang foreign country na iyon, hindi po yung kailangan. Kailangan lang po foreign country. At saka po, without authority. Pakitandaan po, yun pong iyong articles, data, or information ay nasa iyo by reason of public office. Sir, paano po kung hindi niya hawak yun kasi hindi yun kaugnay sa kanyang trabaho? Type A po siya. Ano po yun, sir? May public officer. Ang kanya pong posisyon ay hindi naman po position of trust relative to the defense of the Philippines. Ngayon po, pumasok po siya sa warship sa Fort Naval or Military Establishment or Reservation para kumuha ng photograph ng confidential information. Siya po ay public officer. Yan po type A. Unang uri ng espionage. Ay paano po, sir, kung hindi naman hawak noong public officer ang dokumento? Wala po sa kanyang opisina na gayon. Type A po yun. Paano po kung hawak niya yon? Type B po yun. Type B po yun. Kaya po kung type A yan, pwede pong magkaroon ng aggravating ng public authority or officer. Sa type B po, yan po ay isang essential requisite. Yun pong pagiging public officer. Noon pong nakunan o na siya pong nagbigay ng informasyon sa representative ng foreign country. Inciting to war, ito po yung 118, or giving motive for reprisal. Ang ibig sabihin po, meron pong isang tao gumawa po ng unlawful or unauthorized act that provoke or give occasion for a war involving or liable to involve that of the Philippines. Example po, yung mga Chinese, may mga grupo ng Pilipino, maliwanag po ito, nagalit sa China. Kaya ang ginawa nila, kinuha nila ng litrato ng presidente ng bansang nabanggit. Kasama po ng flag. At ang Pilipinas po, nasa Pilipinas ito, ang ginawa ng mga taong iyon na nagrarally laban sa China, ay kanila pong kinotya, dinungisan, yun pong litrato ng presidente ng nasabing bansa at ang kanyang flag. Yan po, pwedeng makasuhan. Kung sakali po na tayo ay involved or liable to involve sa gera. Or ang Filipino citizen ay na-expose for vengeance. Yan po, paghihigante. Yan po, paghihigante. Hindi lang po malalayable sa war ang Philippines dahil sa ginawa mo, kundi pwede ding inilagay mo ang Pilipino na mapaghigantihan ng foreign country. Pakitandaan po, what is performed is unlawful or unauthorized act. Yun po destruction of flag, destruction of
picture or whatever, drawing, yan po ay makukonsider, pagtandaan po nito, na ginawa para magalit yung mga Chinese. Kung yan po yung ganyan, at paghigantihan ang mga Pilipino na nasa ibang bansa o nasa China mismo, yan po ay inciting to war or giving motive for reprisal. Pakitandaan po, dalawa yan, war, at yung pong isa, exposed to reprisal, paghihiganti. The intention of the offender is immaterial. Hindi po yan. Ang patutunayan po, yun pong kanyang unlawful act. Committed in time of peace. Hindi po sa gera. In time of peace. Penalty is higher kung nagawa po public officer or employee. Kaya makikita po ninyo specific aggravating circumstance sa inciting to war or giving motives for reprisal kung ang gumawa po ay public officer or employee. Then violation of neutrality, pakitandaan po na rin, hindi po ang Pilipinas ang involved sa krimen. Diba na po yan? May dalawang bansa na may gera. Example po, Ukraine and Russia. Ukraine and Russia. Nasa gera po yan ngayon. Nagdeklara po, gumawa po ng regulasyon, yan po yung policies. Ang competent authority, example po si Bongbong Marcos, Congress, na tayo po ay neutral doon. Pakitandaan po, if anyone violates the regulation to enforce neutrality, ang kaso po niya ay violation of neutrality. Ano po ibig sabihin? Example lang po. Yung binanggit ko sa inyo, Russia at Ukraine. Nagpalabas po ang presidente ng Pilipinas na executive order or ang Congress nagpalabas ng batas o resolusyon. Idinideklara po ang Pilipinas neutral doon. Sino man po ang lumabag sa nasabing executive order ng presidente ng Pilipinas, siya po ay magkakaroon ng kaso na tinatawag pong violation of neutrality. Violation of neutrality. Correspondence with the hostile country. Hostile po is kalabang bansa. And there is a war in which the Philippines is involved. Sir, espionage po. Kasi ako natatakot. Ang espionage po ay pwedeng magawa during peacetime. Maliwanag po yan. Hindi po ito isang uri ng krimen na kailangan may gera ang Pilipinas sa ibang bansa. Hindi po. Hindi po ito katulad ni treason. Hindi rin po ito katulad ng conspiracy and proposal to commit treason. Hindi rin po ito kasama doon sa misprision of treason. Requirement po, dapat may gera tayo para malabag iyon. At ang gera pong isa pag-iita ng Pilipinas at ng ibang bansa. Ito po yung non-war crime ng espionage. It can be committed during peacetime. Ay, ari po, sir. Ito po, inilagay mo lang sa panganib ang Pilipinas para magkaroon siya ng gera sa kalabang bansa. Wala pa rin pong gera yan. Ayun pong padalwa, expose Filipino citizens to reprisal. Much more po. Wala pa pong gera yan. Ito po, may gera pero hindi involved ang Pilipinas. Pakitandaan po ha, may regulasyon pong pinalabas ng gobyerno.
And then dito po, may gera po tayo na kung saan pinagbawalan ang isang mamamayang Pilipino or resident alien na makipag-communicate sa kalabang bansa ng Pilipinas. Yan po yung paglabag sa correspondence with hostile country. Nakalagay po dyan, time of war. Yun pong offender make correspondence. Correspondence is pakikipagtalastasan, pakikipag-chat, pagpapadala ng email, pagpapadala ng private message. Yan po yung ibig sabihin ng correspondence. Pwede po yan, sir, ay face-to-face. Opo, wala nang problema. That correspondence is either prohibited by the government. Tulad po ito, nung binanggit natin sa violation of neutrality. Dapat po may pagbabawal ang gobyerno na makipag-ugnayan tayo sa kalabang bansa. Yun po ang hostile country. Or carried on in cipher and conventional sign, meaning say may simbolo ka na ginamit doon. Maybe that symbols is for the purpose of informing the enemy country of the Philippines. At yun pong iyong ibinigay na information, yun pong correspondence, might be useful to the enemy. Yun pong correspondence, binanggit ko na po yan. Pwede po letter, pwede pong electronic mail, pwede din pong chat. Qualifying po kapag po ito. Kapag ang ibinigay mong impormasyon might be useful to the enemy, qualifying po yan. Or, pagkatandaan po nito, the information might be useful to the enemy or they are intended to aid the enemy. Sir, paano po kung yun po kanyang ginawa ay nag-adhere na siya mismo sa kakalabang bansa? Kung hindi po nag-adhere, ay gusto niyo magkaroon ng deklarasyon ng gera, siya mismo mumuno para tayo ay madala or maisuko sa kalabang bansa. Yan po ay qualifying the offense. Qualified correspondence with the hostile country. Ang kaso. Maliwanag po yan. Qualified correspondence with hostile country. Two situation po yan. The information is useful to the enemy. And yung pong padalawang uri ng qualified correspondence with hostile country is, ito po yung kanyang, you want to aid the enemy. Ay paano po kung siya nag-adhere? Yan na po, hindi na po ang kasong ito. Treason na po ang kaso niya. Then flight to enemy's country. Ito po, ang espesyal na prinsipyo nito, hindi po kailangang makapunta ka sa kalabang bansa. Wala po itong attempted. Dahil kahit hindi ka po nakakaalis sa Pilipinas, pakatandaan po nun, hindi ka pa nakakaalis sa Pilipinas. Pumunta ka lang ng airport. Dala mo ang ticket mo papunta sa kalabang bansa ng Pilipinas. Yan po ay flight to enemy's country na. No more frustrated. Wala po yung frustrated. Wala po yung attempted. Ito po yung binanggit ko sa inyo. Yan po yung kanyang characteristic. Mere attempt to play consummates the crime. No need na makapunta ka sa kalabang bansa. Basta po, ikaw ay nag-attempt pumunta ng airport, yari na.
an alien residing in the Philippines may be held liable for flight to enemy's country. May Filipino citizen po na foreigner, pwede po silang makasuhan nito. Ito po, paborito ito. Ang paborito po dito ay ito. Yun pong piracy. This is Article 122. Article 122. Yan po yan. Yan po yung piracy. Ay sir, yung 123. Ang 123 po, qualified ang piracy. Maliwanag po yan. Qualified ang piracy. Ito po yung batas na nag-govern ko ng piracy. However, meron pong PD, makinig po, paborito ito. PD 532. Ano po yun, sir? Ito po yung kaso. Tandaan po ito. Na kapag nagtipon ka ng mga tao na ito po yung batas, not kaso. Ito po yung batas na tatlo ang pinarurusahan. Una, brigandage. Pangalawa, highway robbery. At ang pangatlo ay piracy. Kaya po, may batas ngayon, may dalawang batas na nag-govern sa piracy sa Pilipinas. Ang isa, 122. Ang isa, PD 532. Ano po yung, bet po yan sa kakakalito? Ito po yon. Kapag po ang barko ay nasa Philippine waters. Tandaan po ito ha. Nasa Philippine waters ang barko. Ang applicable rule po, PD 532. Kapag nasa bahagi ng tubig o katubigan o ilog o dagat, ang applicable rule po, PD 532. Ay paano po, sir? Kailan po ang 122? Kung ang Philippine vessel po ay nasa high seas or international water. Kapag po yan ay nandoon sa international water at ang barko po ay Philippine vessel, ang applicable po yung 122. Ulitin ko po. Kapag po gumawa ng piracy sa isang sasakyang pan-Pilipinas o Pilipino, sila po ay nasa high seas or international water. Ito. Ang batas po, 122. Paano po, sir? Ang high seas means international water. Kung nasa Philippine waters, applicable po, PD 532. Ay ano, sir, yung pagkakaiba niyan, ito yon. Sa 122, ang mananagot lang sa piracy ay those who will attack the vessel from outside. Ulitin ko po. Sa piracy under Article 122, sinampahan po yung barko mula sa labas paloob. Hindi po ang sumampa ay pasahero o tripulante ng barko. Kung hindi po, ibang tao. Sinampahan po nila yung barko paloob. Pakitandaan po yan, 122 yon, yun po yung 122. Ang tawag po doon, piracy under 122. Ay paano po kung ang nagnakaw ay pasahero? Ang nagnakaw po nung kargamento ay
tripulante or empleyado ng barko. Ang kaso po dyan, mutiny. Sa Article 122. Mutiny. Ay, kailan po PD 532? Sinabi ko po, applicable po ang PD 532. Tanda po ito. Kung yung pong PD 532, ang piracy ay nagawa po sa barko pag-aari mo ng Pilipinas o ng foreign vessel, ng foreigner. Nangyari po ang krimen sa loob ng teritoryo ng territorial waters or Philippine waters. Applicable law, PD 532. Ano pong pagkakaiba niya, sir? Ito po yon. May binanggit ako sa inyo kanina kung ang Filipino vessel nasa high seas, international water ang ibig sabihin, ay nagkaroon ng pagnanakaw ang tripulante, yun pong empleyado ng barko or pasahero, ang kaso po mutiny. Ay paano po yung PD 532? Sa PD 532 po, tagalabas man o tagaloob ang nagnakaw kung ang sasakayang pandagat ay nasa Philippine water. Liable po for piracy. Ulitin ko po. Kaya po ito'y magulo. Kung ang barkong ng Pilipinas, barko ng foreigner, ay nasa Philippine waters, inagaw ng mga pasahero or katulong ang mga empleyado ng barko, ang kargamento ng barko, kapag po yan ay nasa Philippine waters, taga saan man ang barko, sino man ang may-ari niyan, ang kaso po ng mga pasahero, ang kaso po ng mga tripulante ay piracy. Ay pagka po nasa high seas, ang kaso po pagkagayon, mutiny. Maliwanag po yung binanggit ko, mutiny. Ay paano po ko, sir, kung ang barko ng ibang bansa nasa international water, may nangyaring krimen? Hindi po natin sakop yan. Sakop po yan, kung ganyan po ang sitwasyon, nung bansa na may-ari ng barko, kung sa high seas. Sa Philippine waters, sakop po yan ng batas ng Pilipinas. Kung sa Philippine waters, ginawa po ang krimen sa loob ng barko ng pag-may-ari ng ibang bansa. Maliwanag po yan. Kasi ang sinusunod natin, English rule. English rule. Kung saan nangyari ang krimen, yun pong law enforcement natin doon ay batas natin ang bibigyan ng visa. Pero kung yan pong foreign vessel ay nasa high seas, siyempre batas po ng bansa na may-ari sa barko. Gayon din po nung binanggit ko sa inyo. Ang Philippine vessel ay nasa high seas. Ang applicable rules po, batas natin. Kaya lang po sa piracy, ang i-employ po ay Article 122. Ito po yan. Pag nasa Philippine water ang piracy, PD 532. Sino man ang nagnakaw, sino man ang magaw ng barko, maging pasahero, tripulante, o mula sa labas, ang pag-atake sa barko. In those three cases, lahat po yan ang kaso
ay piracy. Kasi ang applicable rules, PD 532. Ay paano sir kung sa labas ng territorial sea or Philippine waters, nasa high seas or international water? Ang applicable po doon ay 122. Kaya po yung pasahero tripulante o empleyado ng barko, ang kaso, mutiny. Yung tagalabas na pumasok para pag nakawan ang barko o gawin ang barko, ang kaso niya, pakitandaan po, ay piracy. Kung labas, yun lang po ideya sa 122, ang pagkakaiba ng 122 at PD 532. Ay of course, kapag sinabi ko na po ito nung nagdaan, yung warship rule, ang tinutukoy lamang po sa 122.532, ang tinutukoy po dyan ay merchant or commercial vessel. Hindi po kasi sakop ng batas natin ang warship ng ibang bansa. Ang nakakasakop po doon ay ang bansa na may-ari nito. Maliwanag po yun. Merchant or commercial vessel or cargo vessel, but not warship. Kasi binanggit na po natin yon sa principle. Kaya nga sabi ko yung mga principle na yon should be applied here. Wala po tayong territorial jurisdiction sa warship ng ibang bansa. Sa warship lang ng Pilipinas, tayo may jurisdiction. Nasaan man ang barkong yan, nasa teritoryo mo ng Pilipinas o wala. Kung yan po'y foreign warship, we cannot enforce any law on that vessel. Maliwanag po yun. Pakitandaan po, distinction, kailan applicable ang 122, kailan applicable ang PD 532. Kasi yan po ay ibinigay nung nagdaan. Mutiny po, yan po. Ang mutiny po ay members of complement or passenger of the vessel. They attack, they seize the vessel in whole or in part. Pakitandaan po, the vessel is on high seas. High seas po. Pakitandaan po noon, yun pong nasabing vessel ay pag-aari ng Pilipinas. Hindi po pag-aari ng ibang bansa. Kung yan po yung nasa high seas. Yan po yung mutiny under Article 122. Kapag po ang pinag-usapan ay PD 532, yun pong mutiny sa 122 will become piracy under PD 532. Qualified piracy po nung araw paborito pero ngayon na hindi na. Kung ang vessel po is on high seas or Philippine waters, yan po tinampahan ang barko sa pamamagitan ng pagpapaputok dito or mula sa labas pinasok paloob. Yan po ay qualified piracy. The offender may not be a member of its complement or vessel kasi hindi po yung piracy. Kung hindi po, kung yan po ay complement of vessel or complement or passenger, it would be mutiny. The offender attack, seize in whole or in part the ship, the cargo, the equipment, the personal belonging of the crew. When the pirates have abandoned their victim without means of saving themselves. Ano po yun, sir? Niwanan po sa gitna ng dagat na hindi po binigyan ng pagkakataon para maligtas ang kanilang sarili without means.
whenever yan po mayroong kasong murder sa paggawa ng piracy, homicide, physical injuries or rape. Pakitandaan po ha. Paborito po yan dati. Wala pong complex crime. Qualified piracy. Tulad na rin po yan ng karnaping. Pakitandaan po yan. Minapatay sa pag-agaw sa kargamento ng barko. Napatay, tripulante o empleyado ng barko. Yan po ang kaso, hindi na po piracy with homicide. Qualified piracy na po yan. Tandaan po, qualified piracy na po yan. Wala din pong kaso ng piracy with homicide, piracy with physical injuries, piracy with rape. Qualified piracy po ang ikakaso. Kaya po ito yung isang grupo, ito po yung wala eh. Yan po yung isang grupo na pag nagawa sa panahon ng piracy, ang kaso po ay hindi piracy with homicide, with physical injuries, or rape. It would be qualified piracy. Kung iniwan po ang mga pasahero, tripulante ng barko na walang paraan para iligtas ng alang sarili, qualified. Hindi po kailangan may muntay. Or pinaputukan po, pinasok ang barko mula sa labas. Yan po, qualified piracy. Republic Act 6235. Yan po yung tumutukoy sa hijacking. Hijacking po ay sa ating aircraft of Philippine Registry. Madami naman po dyan eh. Ang malalaki po dyan ay PAL, Cebu Pacific, at AirAsia. Sila po ay aircraft of Philippine Registry. Basta po aeroplano, mayroong nakapinta na bandera ng Pilipinas sa kanyang tagiliran, yan po ay Philippine aircraft. Ang applicable rules, 6235. Pakitandaan po na rin, ang magiging kaso po ay aircraft piracy or hijacking kapag po ang alinman sa mga sumusunod ay present. Una, pasahero ka, example, kasi hindi na po yung babanggitin dito mula sa labas. Wala naman pong pagka nalipad na aeroplano, wala po pwedeng sumakay diyang iba. Pasahero ka, iyo pong pinilit na mapalitan ang destinasyon ng aeroplano. Yung aeroplano papuntang Korea, yun pong piloto, tinutukan mo para ilihis ang kanyang linya papuntang Japan kasi naroon ang girlfriend mo. Kapag po gayon, ang kaso po noong nanutok para pagpalit ng destinasyon ng barko ay aircraft piracy or hijacking. Yan po to compel a change in the course. Course po means pupuntahan. Ang sunod po, to seize, agawin, assert the control of the aircraft. Ano po yun, sir? Inagaw mo or nagkunwari ka na ikaw ang piloto. Yan po ay hijacking. To compel an aircraft of foreign registry to land in the Philippine territory. Bawal po yan.
Then to seize or usurp control of the aircraft, agawin mo yung control ng aircraft. And to ship, load, or carry in any passenger aircraft operating as public utility within the Philippines explosive. Nagkarga po ka po ng bomba. Nagkarga ka po ng gasolina. Yan po ay violation ng 6235. An act prohibiting certain acts inimical to the civil aviation. Crimes against fundamental laws of the state for a while. Okay, proceed tayo. Yan po yung crimes against the fundamental laws of the state. Article 124, that is arbitrary detention. 125 po is delay in the delivery of detained person to the proper judicial authority. Ang 126 po ay delaying release. Ang 127 po ay expulsion. 128 po ay violation of domicile. 129 po is search warrant, maliciously obtained, and abuse in the service of those legally obtained. Pakitandaan po, there are two crimes there. One is the malicious procurement of search warrant. And the next one is abuse in the service of those legally obtained. Then searching domicile. And then prohibition, interruption, dissolution of peaceful meeting, interruption of religious worship. In the last one, ito po yung minsan napapatanong, hindi lang minsan, parang 2 o 3, alam pong beses ito napatanong. Ang reason po, yun pong Article 124 hanggang 132. Ang pwede lang pong makagawa niyan ay public officer or employee. Sila lang po ang pwedeng makalabag niyan. Pero yun pong 133, pwede pong makagawa niyan kahit pribadong tao. I hope clear po ako doon. I hope clear po ako doon. Ang arbitrary detention po ay detention without authority. Pag sinabi po nating detention, yan po ay actual confinement or deprivation of liberty without legal grounds. Ang gumawa po niyan, public officer or employee. Kapag po ang gumawa ay private person ng detention without legal ground, ang kaso po ay either of the two: illegal detention, which is kidnapping in ordinary term, at ang isa po ay unlawful arrest. Ano po yun, sir? Kung ang isang tao, pribadong tao, ay dumitinin ng kanyang kapwa for the purpose of depriving the victim of his or her liberty, illegal detention po yan. But when
a private person arrested any person without legal ground for the purpose of delivering the said person to the proper judicial authority. Ang kaso po ay unlawful arrest. Maliwanag po yan. Hindi po arbitrary detention. Ano po sir ang pagkakaiba? Noon po ang lawful arrest sa illegal detention. Sa illegal detention, tinanggalan mo ng kalayaan yung biktima. Sa lawful arrest, inaresto mo siya ng kahit walang legal ground para isuko siya sa pulis. Para dalhin siya sa authority. Yan po ang pagkakaiba ng dalawang yun. At ang pagkakaiba po ng dalawang iyon, arbitrary detention, ang gumawa po nito ay public officer or employee. Then, nandyan po yung kanyang elements. Nagkaroon po ng detention ng person without legal ground. Sir, ano po yung legal grounds? Una po, commission of crimes. Commission of crimes. Legal ground po yan to detain a person. Pangalawa po, when there is an order from the court. Ano po yun, sir? Arbitrary. Meron pong warrant of arrest. Pinalabas ang hukuman. Ang patatlo po, when the person to be detained is violently insane. Sira ulo, nanganganib ang buhay o nanganganib ang tao o kapakanan ng isang tao, ng ibang tao, kung mismo yung kanyang sarili, pwede po yan. At yun po ngayon, kapag po may pandemya, pwede po tayong pagbawalang lumabas sa isang lugar, sa isang bahay that is to prevent the spreading of the disease. Yan po yung nakalagay doon sa batas ng infectious disease law. Anti-infectious disease law. Yan po, pwede kasi may basihan po na batas. Kasi may basihan po na batas. Pero kung wala po, hinuli ka, inimbitahan ka ng pulis, pagkatapos hindi ka na pinakabawalan at wala naman legal grounds, yan po ang kaso ng pulis, arbitrary detention. Arbitrary detention. Sir, hinuli ng pulis. Ang ginawa po ng pulis, kinasuhan. Sabi po ng piskal, pakawalaan for further investigation. Kasi wala po na-establish kaagad na probable cause. Dapat pong sundin ng pulis ang pagpapakawala sa nasabing tao. Reason po, yan po ito, delaying relief. Ito pong tatlong ito, ang 3 kinds of arbitrary detention, 124, 125, and 126. Ano po yung article? Arbitrary detention, delay in the delivery of detained person to the proper authorities, and that of delaying relief. Sila po, uri ng arbitrary detention. Prinsipyo lang po yan. Prinsipyo. Pero yung pong proper dyan, na arbitrary detention,
ay Article 124. Delay. Pakitandaan po, sir, anong pagkakaiba ng arbitrary detention sa delay? Sa delay po, may legal grounds ng pag-aresto. But the arrest was made without warrant. Ulitin ko po. Ang pagkakaiba po ng arbitrary detention sa delay in the delivery of detained person to the proper judicial authorities ay ito. Ang arbitrary detention, the arrest is without legal ground. Dito po ay may legal ground. However, without warrant of arrest. Klaro po yan. Klaro. Yan po yung pagkakaiba nito sa arbitrary detention. Ano po yung pagkakamali ng pulis dito? Ito po, omission. Omission. This kind of crime is an example of a crime committed by omission. Yan po. Failure to deliver the arrested person to the proper judicial authorities. 12 hours kung light felony. Meaning to say, pag isang tao nahuli ng walang waran, ang kanyang krimen na ibinibintang sa kanya ay light felony. Pinarurusahan lamang ng 1 day to 30 days imprisonment or a fine not exceeding 40,000 pesos. 12 hours po yun. Dapat isang pareklamo. Sir, lalampas ang 12 hours, pakawalan mo. 18 hours kung less grave. Yan po yung 1 month and 1 day hanggang 6 years. Yan po yung Article 9. And then, 36 po pag grave. Kasama po ang capital. Kasama po ang capital. Tandaan po, sabi po ng rules of court, yun pong 12 hours. Yun pong 18 hours. Yun pong 36 hours. Ang bilang po niyan ay simula sa unang oras na nagka-opisina. Yun pong pagsasampahan ng reklamo, such as prosecutor's office, such as court. Doon po tatakbo ang pagbilang. Hindi po tatakbo ang bilang kung sarado ang mga nabanggit. Sana po maliwanag yun. Yan po, non-office should not be included in the computation. Sana po maliwanag ha. Yan po yung nasa rules of court din. Kailan tatakbo ko? Nahuli ka ng ngayong oras na ito, alas 8, nahuli ka. Hindi yung tatakbo ng alas 9, alas 10. Maliban po may night court duty or night prosecutors. Meron po niyan kasi. Sa mga syudad, meron yan. Nagtatalaga po niyan. Kapag po ganyan, tatakbo po ang oras. Pag hindi, bukas na po ang takbo. Simula alas 8. Yun po yung office hour. Delaying release, yun po ang binanggit ko sa inyo kanina. Huwag po ninyong igiit na pwede pa po ninyong i-detain yung tao kahit inutusan ka na ng prosecutor na i-release because ang kanyang resolution is for further investigation. Wala pong araw na ibinibigay sa iyo
para yun ipagpatuloy ang detention kasi gusto mong i-apila yung desisyon na i-release for further investigation. Wala po. Magkakakaso po kayo. Yan. At huwag ka rin maniwala kasi I have one example. Ito po yung estudyante sa LCC. Nahuli yung tao. Sinampahan ng reklamo. Ang sabi ng prosecutor, release the suspect for further investigation. Ay yung hepe, ang asawa daw, lawyer. Ang sabi raw, pwede pa yung i-extend ang detention kung i-aapila ang resolution ng prosecutor. Ay di sumunod naman ang pulis. Parang nakailang araw yon. Ito na po, pagkatapos ng ilang araw, kinakasuhan ng pulis ng delaying release. Kasi wala naman po kayo makikita dyan na pagka gusto mong mag-file ng motion for reconsideration sa resolution ng prosecutor for the release of the suspect, ay bibigyan ka pa ng ilang araw, no more. Dapat po ang release, yan po nakalagay naman dyan eh. The offender without good reason delays. Hindi po kasama yung apila. Wala po kayo makikita dyan. Maliwanag po yan. Warden and jailer are public officer most likely to violate this article. However, kapag po nasa lock-up jail, maliwanag po yan, ang pulis po ang may control doon. Yung warden and jailer ay sa BJNP yan. Hindi po sa lock-up jail na kinukontrol ng pulis. Pero anong nangyari doon sa kaso? Anong nangyari po doon, inareglo nila yung nagdemanda. Hindi na nila pina-attend sa trial. Yun po yung kasunduan. Kaya nag-motion after 3 hearing at hindi naman nadating yung nagsampa ng reklamo, ay di-dismiss po yan ng judge upon motion of the accused. Kaya po yun, inabaliwala din. Pero sabi ko nga sa mga bata, wala naman sa batas, wala pong decision ng hukuman na binibigyan ka ng oras, lalo na po ng araw, para patagalin ang pagre-release if there is a decision coming from the authority na dapat nang i-release yung nahuli. Sino po ang authority dyan? Prosecutor at saka po judge. Kasama po yung justice ng Supreme Court. Then, expulsion. Kanina po ikukulong. Ito pong expulsion ay pagpapatalsik. 2. Una, sa kanyang tinitirahan. Pangalawa, sa Pilipinas, palabas ng ating bansa. See? As I mentioned to you, lahat ng pong krimen dyan, maliban sa Article 133, lahat po public officer lang. Kaya po common elements dyan. Doon po sa ating crimes against the fundamental laws of the state or constitution, public officer or employee violator. Kapag private person, iba ang tawag. Katulad ng sinabi ko sa inyo, arbitrary detention.
Ano pong krimen? Kung ang nagpilit, ang nagpatalsik sa kanyang bahay ay isang pribadong tao o kaya po ang pumilit na palayasin sa Pilipinas ay isang pribadong tao. Ang kaso po ay grave coercion. Maliwanag po yan, ha? Ang kaso po, grave coercion at hindi po expulsion. Pakitandaan po, may dalawa pong paraan na magagawa expulsion. Yan po. Expel any person from the Philippines, whether a foreigner or Filipino citizen. Then compels, pilitin po, na ang isang tao'y magpalit ng kanyang tirahan. Ano po yung kinakailangan para magkaroon ng expulsion o mapilitan po ang isang taong magpalit ng kanyang tahanan? Yan po kung mayroong authority galing po sa batas at sa hukuman. Ano po yun, sir? Ang isang tao, yun po katulad noon, may 4 na Japanese yung sinasabi ko sa inyo. Yung 4 na Japanese yon, nakakahiya tayo, ay foreigner na nasa ating bansa. Sila po may tourist visa. Ang tourist visa po, pwede pong tumagal mula 60 days hanggang 90 days. Valid pa po yan kasi nagpa-extend ka from 60 naging 90. Pero beyond that po, without any extension, ikaw po ay illegal nang tumitigil sa ating bansa. Kasi hindi ka naman Filipino citizen, yung visa mo ay hindi naman extended. Ay sir, paano po kung hindi tourist, kundi working visa? Yan po, depende. 1 taon, 2 taon, 5 taon, okay lang. Pero kung yan po yung tourist visa, 60 days po yan. Can be extended to another 30 days. Yan po yung magiging proseso dyan. Yan po, kung wala nang lampas na sa panahon, for a while. Kung lampas na po yun sa panahon, pwede na po silang hulihin. Yun po yung kaso ng 4 na Japanese. Ang nangyari, nung sila po'y mahuli for immigration laws, ang nagpapatupad po ng immigration laws ay Bureau of Immigration. Binanggit ko po sa LEA sa inyo yan. Nakulong po sila doon po sa Taguig. Doon po may kulungan ang Bureau of Immigration. Kaya lamang, bakit hindi po napatalsik agad? Binanggit ko na yan sa inyo, para huwag agad mapalis sa Pilipinas, kakasuhan po yan ng anumang kaso sa paglabag na revised penal code. Bakit po, sir? Ang rules po kasi, kapag foreigner nahuli sa Pilipinas for overstaying, hindi iyan patatalsikin kaagad kung may iba pang kaso na isinampa laban sa kanya. Tatapusin muna yon. At kung magkakaroon siya ng penalty, kailangan po muna niyang pagsilbihan ang parusa. Yan po yung sitwasyon nung 4 na yon. Meron pong, yun pong girlfriend, wow, ay kumuha ng abogado na abogago naman, kunwari pong kinasuhan yung nasabing Japanese tourist para huwag mapatalsik sa Pilipinas. Yun nga po, na-identify ng Japanese authority na yung pinakamalaking manloloko
gamit ang computer at internet ay Japanese citizen who is staying inside a jail facility in the Philippines. Nakakahiya. Bakit po, sir? Ang nakuha po doon bukod sa laptop ay 24 na cellphone. Wow. Heaven. Kaya, kita-kita na yun po ay may kabang-awan. Yan po, naipatalsik na yan. Kasi, dinismiss na nung Pasay Regional Trial Court ang kaso noong Japanese na yon tourist. Nung madismiss po, kagad-agad, pinatalsik, pinauwi sa kanilang bansa. At yan po yung nasa Japan na ngayon, doon na po sila makukulong. Ay sir, yun po change of residence. Sabi po diyan, only the court can order the change of residence. Ito po yun. Kapag po nahatulan ka ng disyero. Matik po, palalayuin ka 25 to 250 kilometers. Kaya po yun ay isang paraan. Hindi ka pwedeng magreklamo ng expulsion kasi may utos po ang hukuman. Sana po maliwanag yun. Then, violation of domicile. Eh sir, paano ko po kung pribadong tao ang gumawa ng expulsion? Binanggit ko na po sa inyo, grave coercion or grave threat ang magagawa. Depende po sa paraan. Then, ang sunod po, violation of domicile. Public officer or employee din po yan. Pakitandaan po nito ha. Wala pong judicial order. Ano po yun, sir? Search warrant. Ulitin ko po ha. Yung violation of domicile can be committed by public officer or employee who is not authorized by judicial order to enter the dwelling and or to make search for papers and other effects. Ano po kanyang ginawa? Pumasok po sa bahay against the will of the owner. Pinagbawalan po siyang pumasok pero wala naman kasi siyang warrant, pumasok pa rin. Yan po, violation of domicile is committed. Domicile means home, abode. Search of paper or other effects without the previous consent of the owner. Nakapasok ka, ngayon naghalughog ka, hindi ka humingi ng pahintulot sa may-ari. Ibig sabihin, nakapasok ka, maaring hindi laban sa kagustuhan ng may-ari kasi bukas yung pinto. Pero tandaan mo ito. Kung nag-search ka ng documents or other effects, yan po'y kaso ng violation of domicile. Refuse to leave the premises. Ano po yun, sir? Pumasok ka, palihim. Yun po ang salitang surreptitious. Palihim kang pumasok sa bahay. Nakita ka na may-ari. When asked about your presence, sabi mo, you are a police officer. You want to search for something. Hiningan ka ng warrant or search warrant. Wala naman. Pakitandaan po na rin. Mananagot po sila sa violation of domicile. Qualified violation of domicile po ha. Ginawa ang illegal na pagpasok, paghahalughog kung 10 oras ng gabi. Sunset to sunrise. Or, number 2 po, may nakuha kang mga gamit, hindi naman evidence of crime. Ito yan. Hindi mo kaagad
isinauli. Kaagad po, immediately. Hindi mo kaagad isinauli. Ang kaso po, qualified violation of domicile. Dalawa po yun ha. Either of the two, night time or failure to return immediately, papers or effects, which is not an evidence of the crime. Ito po, search warrant maliciously obtained. Malicious po means without legal grounds. Without legal grounds. Ano po yun, sir? Yun po, just cause. Tapat na dahilan. Ano po ang dahilan, sir? Dapat po kasi sa pag-apply ng warrant, may testigo kasama ang peace officer applying for the warrant. Pagkatapos po noon, pakitandaan po ha, ang application ng warrant ex parte. Ano po, sir? Hindi po kailangan yung isi-search ang bahay, tawagin ng judge. This will be heard in the presence of the party asking for issuance of search warrant. Therefore, magdadala kang testigo. Yung testigong iyon ay dapat may personal knowledge na meron pong itinatagong ebidensya sa loob ng bahay. Yun pong isang tao. At ang tinatagong ito ay paglabag sa batas. Yan po ay i-examinin personally ng judge who will issue the warrant. Ay hindi ka po sumunod doon. Yun pong iyong testigo ay without personal knowledge. Meron po siyang kaso sa pagsisinungaling. Kaya po yung ibinibintang sa iyo ay walang sapat na batayan. Yan po pwedeng kasuhan. Yun pong nabigyan ng warrant na without just cause. Ano po ang immediate remedy? Ang immediate remedy po ay mag-file ka sa hukuman na nag-issue ng warrant nang ipakakwas mo ang warrant. Kwas means pawawala ng saysay. You will file a motion to quash the warrant. Sir, hindi po nakwas. Kasi nalaman lang po na may warrant laban sa kanya nung panahon na isi-search siya. Kaya nakapag-search. Ano pong gagawin? Magpapile ka po ng motion to suppress the evidence. Pagkatapos po noon, magpapile ka po, yan po, search warrant maliciously obtained. Yan po ang magiging kaso. Abuse in the service of warrant legally obtained. Ano po yun, sir? Legal pong nakuha ang warrant. Mayroon pong sapat na batayan ang warrant. Naglabas ng testigo, may personal knowledge about the violation. Pinersonally examine ng judge to establish sapat ang kaalaman, talagang mayroong ebidensya na tinatago o paglabag sa batas na ginagawa ang nasabing tao. Ano pong nangyari? The officer exceeds his authority. Gumamit po ng labis na kapangyarihan yung pulis. Nalutok po siya ng baril. Wala naman pong baril yung mga tao. Or he uses unnecessary severity. Binubuksan naman ang pinto, winasak.
Kapag po ganyan, may nasira, hindi naman kailangan ang pwersa doon kasi kusa namang pinapasok. Yan po ang kaso, abuse in the service of warrant legally obtained. Abuse in this service of warrant legally obtained. Maliwanag po yan. Searching domicile. Pakitandaan po hindi po din kasama sa abuse ang walang testigo. Dito po yung kaso, searching domicile without witnesses. Ilan po ang testigo? Ang testigo pong hinihingi dyan ay yun pong owner ng house or place to be searched. Kung wala po, any member of his family, as long as that member of the family is of legal age and discretion. Wala po ito. Ang mga ito po, wala. Yun po, kukuha ka ng 20 testigo residing in the same locality. Yun po ang kukunin mo. Paano po, sir, kung nag-search ng walang witnesses? Technical po, mababaliwala po ang ebidensya na nakalap o nakuha kung walang testigo. Reason po, questionable na po yun pong genuineness of the evidence or document. Bakit po, sir? Wala pong magpapatunay na iyon ay nakuha talaga kung saan naka-address ang search warrant. Kaya po, magiging questionable na yan. Kaya po mahalaga yung testigo. Pipirma po sila kasi doon po sa inventory, noon pong ebidensya. Ang inventory po ay 3 kopya. Sa CDA po ninyo ito, ha. Ang isang kopya iiwanan sa bahay kung saan nag-search, kundi sa may-ari. Ang pangalawang kopya ay sa searching officer. At ang 3 kopya ng inventory ay dadalhin sa hukuman. Yun po yung proseso dyan. Kaya po kailangan ng testigo para po huwag magkaroon ng question sa ebidensya. Pag wala po, yan na po ang question will be on the genuineness of the evidence. Sana po maliwanag yun. Prohibition, interruption, and dissolution of peaceful meeting. Ito po ay right to peaceably assemble. Maliwanag po, ha. Lahat pong mamamayang Pilipino may karapatan po sa peaceful assembly. For what? To bring their grievances, to air their grievances against the government. Karapatan po yan. However, that right has limitation. Ano po yun, sir? As long as the assembly follows that of the Public Assembly Act or Batas Pambansa 880. Yun po yung batas sa Public Assembly Act. Ano pong hinihingi doon? Una, kung gagamit ng public places kasama ng kalsada, dapat po may permit. Galing po saan? Sa local government. Dapat po itong i-apply 30 araw bago gawin ang assembly. Hindi po pwedeng, pakitandaan po, ito yung batas yan, special law. Hindi po pwedeng i-deny ni Mayor maliban po sa clear
in present danger rule, that there will be violation of laws, that there will be violation of peace or disturbance of peace during that meeting. Hindi po pwedeng hindian ni Mayor. Maliban po, na maliwanag po ha, may clear and present danger na magkakagulo na may lalabagin sa batas. Paano po kung 30 araw hindi po inapruban Mayor? Good as approved. Maliwanag po ha. It will be considered approved. Kung sa o pagkalipas ng 30 araw, hindi nagbigay ng permit si Mayor. Kaya po, at least 30 days before. Sir, wala pong permit to rally, permit for peaceful meetings or assembly. Ay gagamit po ng public places tulad po ng kalsada. Pakitandaan po na illegal assembly po yun. Kung walang permit. Maliwanag po. Paano po sir kung ang meeting ay hindi na peaceful? Pwede na pong pumasok ang pulis para po i-dissolve, para po hulihin ang lumalabag sa batas. Yan po yung limitasyon sa peaceful meeting as a right of the public to peaceably assemble and air their grievances or redress their grievances against the government. Pag po nagkagulo yan, may violation na po ng batas. Sa Batas Pambansa 880 for a while. Ilan po, Metro, ang layo ng militar at pulis? 50 meters po from the place of the assembly. Sir, pumasok po ang pulis. Ay di yun po, interruption. Dinsolve po illegal, yan po, dissolution. Pinigilan po ang peaceful assembly. Pinigilan po ang mga tao na dumating. Pinigilan po yung magsasalita doon. Prohibition po yun. Prohibition po yun. See? Dito po yun babagsak. Hindering. Pagbawalan po ang sinumang tao na sumama o kaya po mag-attend ng meeting. Maliwanag po yan. Correction of abuses, that is to air their grievances or the redress of grievances. Yan po, they have that right. Pagkatandaan po, kailangan po ang, tandaan po ito, yung police officer ay dinisolve nila legal ang meeting. Legal at peaceful. Legal, hindi peaceful, pwede pumasok ang police for violation of law. Peaceful pero walang permit, illegal po yun. Illegal po yun. Yan po, interruption of religious worship. Ibig sabihin na sa bahay, sambahan, panalanginan, o sa lugar kung saan po ongoing ang religious worship. Ano pong ginawa ng public officer o employee? Sir, paano po din balik ako. Kung ang gumawa po niyan ng prohibition ay private person. Yan po ay grave coercion. Nag-interrupt po ay private person. Yan po, alarms and scandal or tumults and other disturbances. Magkakamag-anak po yun eh. Sir, nag-dissolve ay private person. Pakitandaan po na rin. Kung siya po'y kasama nung nagbi-meeting and just
vexation po ang kaso. Pang-iinis. Baka makasuhan ako eh. Unjust vexation po ang kaso. Eh paano po kung stranger ang nag-dissolve? Eh di tulad din po ng kaso sa interruption. Pwede pong alarms and scandal or tumults in other disturbances. Kung stranger. Kung hindi po, unjust vexation. Yan po yung magiging kaso niya. Then, interruption of religious worship. Public officer or employee po. Public officer or employee. Private person po. Yan po ang kaso. Ay either alarms and scandal or pwede pong ang maging kaso ay tumults in other disturbances. Pero pag public officer or employee po, interruption of religious worship. Paano po yung magagawa? Iyo pong pinigilan or dinisturb ang alin po, sir? Ang religious ceremony or manifestation. Sir, anong ibig sabihin ng manifestation? Procession is an example of manifestation of religion. Procession. Yun po'y kasama doon. Sir, wala pong religious ceremony. Walang misa. Wala pong pagsamba. Walang pagsimba na nangyayari. Hindi po ito magagawa. Ang magagawa po ng public officer or employee ay the same, alarms and scandal or tumults in other disturbances. Sana po maliwanag yon. Ito po binanggit ko sa inyo. Pwede po itong magawa ng any person, whether private person or public officer or employee. Ano po ito? This cannot be done without deliberate intent. Kung itatanong po, can arbitrary detention be committed through negligence? Opo, pwede. Maliwanag po ha. It can be committed through negligence. May kapabayaan po. May kapabayaan. Ito po, offending religious feelings is always intentional. Ano pong purpose? To hurt the feeling of the faithful. To hurt the feelings of the faithful. Saktan mo ang damdamin ng mga mananampalataya. Ang pinakatanyag na kaso dyan ay yung isang grupo ng relihiyon. Yung membro niya pumasok sa simbahan. Lahat ng rebulto ay pinagsisira. Kung hindi po pinagsisira, ay kanila pong vandalism. Sila po'y idinimanda ng offending religious feeling. Nagtagumpay po yun. May isa pa pong latest na kaso dyan, although patay na po yung gumawa kasi nung tag-COVID namatay siya sa ibang bansa. Yan po yung pumasok sa Manila Cathedral habang mayroon pong religious ceremony. Ano pong ginawa? Yan po. Gumawa po ng act notoriously offensive to the feelings of the faithful. Ano po yun, sir? Hindi po ng gulo. Pagka po ng gulo, dito po papasok. Pag hindi po public officer or employee, alarms and scandal or tumults and other disturbances. Dini po, sinaktan mo ang damdamin ng mananampalataya. Ano pong ginawa yon? Yan po ay isang
isang pro may isa pong batas noon na gustong palabasin ng Kongreso, tinututulan po ng simbahan. Mapakalakas po ng pagtutulong ng simbahan. Ito pong taong ito ay sumusuporta sa batas na yun. Ano pong ginawa? Nandun po sa Manila Cathedral, nandun po yung matataas na opisyalis ng Katolikong sekta ng relihiyon, siya pumasok. Nagsuot po siya ng suot na kawangis ng kay Rizal. Nakasombrero, pagkatapos po nakatuksido, yun po nakakoat. Ano pong ginawa? May placard po siya sa dibdib. Nung ang nagsisermon, hindi naman sermon ang tawag dyan eh. Kasi ang tawag lang natin dyan sermon, pero ang tawag po dyan ay nagkakaroon ng homilya. Homily. Naroon po yung pinakamataas, yung kardinal. Ano pong ginawa? Pumasok sa gitna. Pinagtitingin na siya ng tao kung anong gagawin niya. Bakit sino ito? Parang si Rizal. Mas pogi lang kay Rizal kasi tisi ito. Pero ito'y pantak din. Binuksan niya ang kanyang dibdib. May placard. Ano po nakalagay? Damaso. Yan po ay pumapabor sa reproductive health law na ayaw po naman ng simbahan ng panahon yun. Ano po nangyari? Kinasuhan po siya ng offending religious feelings. He was convicted to serve an imprisonment up to 6 years, up to 6 months. Pero umapila po siya. And I do not know kung siya po ay namamatay ay may hatol na. Kasi pwede naman pong i-probation ang kanyang kasong yun. Pero yan po siguro wala kasi nasa ibang bansa po yan nung mamatay. Itong tag-COVID lang na ito. Bata pa po yun eh. Yan po, private person. Then, bukas po, for a while na ito. Akin lang pong ipopost eh.